Funding budget natin, 17.6 trillion na. Opo, 17 po. Kaya nga, lumampas na tayo sa sinasabi natin 60% ratio eh. 63% na tayo ngayon din, yung ratio natin. Naku po. Anong ibig sabihin nun, Nelson, kung 63%? Napakalaki nun. Ano nga ibig sabihin nun bukod sa malaki? Kalahati eh. Oo nga, anong epekto nun? Wala tayong pera. Utang tayo. Lubog tayo. Ang ibig sabihin nun, 63%. Ang ibabayad natin sa ating pagkakautang. Foreign saka So, domestic debt. halimbawa, 100 pesos ang kinita ng buong ekonomiya natin. Naku po. Yung 63 pesos, pagbayad. Yes. Yung 37 pesos na lang ang pagkasus natin. Yun nga. O yun ang ibig ko sabihin. Paano tayong mabubuhay sa 37 pesos? Oo. Kasi yung 63 pesos, ibabayad natin ang utang. Ito yung budget nyo eh. Obligado po. So, maaaring sasabihin ng business na Nelson, Wala na. paano ito talaga yung ano natin eh? Pang-bayad. Kinakailangan niya, magpagtrabaho ng doble-doble para ngayon o pa saan natin kukunin yan? Naku. Kaya pala, Senjen, may pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Pakita mo yung picture. Pumunta po yung presidente ng World Bank. Sabi ng iba, naku, naniningil yata. Ayan, sir. Mukhang naniningil. Presidente pa ng World Bank yan? Oo. Kayo naman World Bank. bumisita lang, naniningil lang. Kayo naman ang... World Bank President R.A.J. Banga. Baka naman nag-o-open ng mga Ibig mo sabihin ng presidente pang maniningil naman. ADB President Masato Candar. Sabi nila kasi hindi naman pumunta yun sa Pilipinas doon. May ilan na pumunta eh. Ganun ba? At yung presidente daw, napahawak na daw sa... Napasakit na doon sa... Parang, ako, huwag muna akong maniningil yan, ha? Kasi yung... Hindi, baka naman hindi naman naniningil. Courtesy call po yan talaga. Baka naman sinabi lang, Courtesy call. Mr. President, nakikita namin yung debt to GDP ratio. Ayun. Medyo mataas. Sa ganito kataas na ratio, Mr. President, alam mo naman siguro, na medyo alanganin na yung magpapautang sa iyo. Alanganin talaga yan. Maski yung halimbawa, ikaw nandun ka lang sa 5'6", yung mga... Titingnan niya paglapit mo sa kanya, sisinuhin ka niya Tapos, gagawa siya ng pag-aaral. Hindi ko muna bibigyan si Nelson ngayon, mukhang walang ibabayad. Wala. So, malamang hindi ka niya pautangin. Kasi, ano ka na hanggang liig na yung ano mo Yung utang mo. Utang mo Ngayon, titingin siya ng, ito. Pahiramin ko ito, wala pa siyang utang. Malinis ang ano nito. Malinis ang kartada nito Yun ang pagbibigay. 63% ka na So, pati yung international creditors mo, nag-aatubili. Nagpipigil. At pagka ganun ang nangyari, mahirap pagkalagayan ng ating bansa. Ayun ang sinasabi natin, kung ano yung epekto ng 63% na yun. Hindi lamang panglokal, pati yung tingin sa atin ng international creditors, pati yung mga lenders, international financial institutions, nag-ano mistulang ng tumitingin lang nagmamasid lang. Teka muna, kanya, huwag tayong very risky. Microscope na rin ginagamit, matalong tayo sinisilip ng gusto sen yan ang hindi magandang pangyayari sa atin. Lalo ngayon, papatapos na po ang taon. Asin ko na po ngayon. Kaya dapat pala talaga ipakita natin na kung paano natin sinisilip ang ating pambansang budget, kung paano nagugugol ito. May isa pang problema pala. Ganun ba? Kasi di ba 60 billion sa PhilHealth? Nag-transfer din pala ng pondo mula sa PDIC. Mas malaki, 107.23 billion. On the same manner na ginamit dun sa pagka-transfer sa PhilHealth, yung... Kasama pa sa pinababalik yan? Hindi pa. Kasi wala pa naman nagtatanong. Wala pang petisyon natin. Kung ipipetisyon ito ng mga ibang grupo, ibang sektor, baka ganito, baka ipabalik. Using same arguments. Using the same argument. Kasi pareho ng eksena sa Pareho ang pangyayari. Ibig sabihin, pera ng PDIC ito. Alam mo, pagka PDIC, ito ay pag-garantor ito para sa mga pangkaraniwan depositor. Tama po kayo. Diba? Kinuha mo to
hindi naman para sa benepisyo ng creditor, ang mga depositors. Nilagay mo halimbawa sa flood control. Ay, mahirap yun. Ayun nga. Kapag ganyan, pagka stressful yan, sir, magkaka-influenza tayo niyan. Ay, Tama-tama. hindi pa yan. Meron pang paano kung pag-uusapan yung national budget, yung sinasabi na in 2025. Kasi naka-petition din yan. Kahit napatapos na yung taon, Wala pang action ng kailangan lang Korte Suprema dapat huwag maging buti ng academic. Sabi nila 2026 na po, buti na academic kayo, hindi na kami, mananahimik na lang kami sa issue na yan. Pero hindi buti ng academic, yung pagkaka-extraordinary rendition ng ating dating Pangulo. Ayun. Kasi nandyan din naka-petition din sa Korte Suprema. At ang isang twist dyan, hindi ba nung ang Solicitor General si Atty. Guevara, Yes. hindi siya nakialam, sabi niya, hindi ako ayaw kong panigan ang Estado. Opo. Sapagkat sa tingin ko, hindi dapat nagawin yan. Kaya lang napalitan siya. So, ibang Solicitor General. Mukhang na Solicitor General, iibahin niya. Yung panig nung Menardo Guevara, yan ang issue ngayon dyan. Kaya nga, magkakasakit tayo. Sir, mga kababayan, kaya pinapaalaala po ng DOH ang pag-ingat